Dito po ito sa tapat ng Ospital ng Maynila. Nakaparada po rito yung mga bus na galing ng Awa rin po kuminsan sa ating mga katunggali dahil nagmamakaawa para makakuha ng mga malalakas at magagaling na kandidato. Di tulad ng iba, karampot lang ang kandidato. Dito po, buo kami. Hindi lamang buo sa numero, ngunit buo ang loob para ipaglaban ang kapakanan ng bawat Pilipino at ang buong Pilipinas. Kaya naman, nagtataka nga ako, parang yung mga iba na naging kandidato, nag-deliver lang yata ng suka, nabigyan na ng certificate of candidacy. Dahil wala ang ikukumpara sa ating mga kandidato. Kung ihahambing natin sa mga napulot nila, ang ticket natin mula sa Senado hanggang Sangguniang Bayan ay mga leader na subok sa serbisyo. Magandang record na pwedeng ipagmalaki kahit kanino. Kung kilatisin natin ang isa-isa, napakatingkad ng ating kakayahan, ng kanilang kakayahan at ang mga pambato para sa pagbabago. At kapag pinagsama kagaya nito na nangyari dito sa alyansa, ay lalong nakaka-impress ang kanilang pinagsamang lakas at galing. 8 po sa ating mga kandidato ay veteranong senador. Palitan ko na lang, matagal ng senador kasi pag veterano baka akalain nilang hindi lang luma kundi matanda. Andito po ang ating mga senador, Senator Cayetano, Senator Lacson, Senator Lapid, Senator Marcos, Senator Pacquiao, Senator Revilla, Senator Soto, Senator Tolentino. Pagpasok po sa Senado ng mga re-electionist sa Senado ay wala na pong OJT. Hindi na mag-aaral. Alam nila ang trabaho. Alam na nila ang pangangailangan ng Pilipino. Alam na nila ang gagawin nila upang gawin at idala sa ating mga kababayan ang kanilang pangangailangan. 7 naman ay nanggaling naman sa Kongreso na subok sa batasan. Andyan po ang mga Congressman Abalos, Congressman Binay, Congressman Cayetano, Congressman Marcos, Congressman Pacquiao, Congressman Tulfo, Congressman Villar. Kitang-kita po naman natin na ito lahat ay sanay na sanay, subok na subok at matagal nang nagpapakita ng galing. Hindi na bagito sa pagbanday ng mga batas. 4 ang nagsilbi sa kabinete, humawak ng cabinet rank na posisyon. Si Abalos, DILG Secretary. Si Tulfo, nag-DSWD Secretary. Lacson, ng Yolanda Rehabilitation Commission. Tolentino, siyang namuno ng MMDA. Ngunit, sa kanilang katungkulan, ay hindi lang po sila parelax-relax. Tingnan nyo po ang kanilang mga record at makikita po ninyo na sila ay nakagawa ng magandang pagbubuti para sa kanilang mga kagawaran. Alam nila ang government work galing sa kabinete. Hindi lang dada, pero gawa ang kanilang ipinapakita. They are not here to oppose. They are here to propose. 3 ang naging gobernador ng malalaking probinsya. Alam nyo na, Manang Jaime, dito sa atin, sa Ilocos Norte. Lito Lapid, Governor Lito Lapid ng Pampanga. At ang Governor Revilla ng Cavite naman. Bukod pa ron, kasama nila ang 3 naging city mayor. Binay, ng Abi Binay ng Makati. Tolentino ng Tagaytay. Abalos ng Mandaluyong. At huwag natin kalimutan na
si Tito Sen, Senator Soto ay naging Vice Mayor din ng Quezon City. Hindi rin po tayo nagkukulang sa boses ng kababaihan at maglalaban para sa karapatan ng ating kababaihan dahil 4 sa ating mga kandidato ay babae, pero itong mga babaeng ito ay mas palagay ko mas matatapang pa ito kaysa sa mga lalaki na nandito ngayon. Mga abogado naman, 4 din. 4 ang abogado natin. Abalos, Binay, Cayetano, Tolentino. Si Aimee nag-aaral din sa law school. At pinagtatalunan lang nila kung sino daw ang pinakamagaling at sino pinananggaling sa pinakamagandang eskwelahan. Ngunit lahat yan ay magaling, lahat yan ay matalino, lahat yan ay ginamit na ang kanilang kakayahan upang pagandahin ang Pilipinas. Kung itatanong naman natin, sila ba ay isa lang ang pinanggalingan? Tiga Maynil. Pagdating sa geographical representation, 2 ang taga Mindanao. Si Manny Pacquiao ng Bukidnon, Sarangani at saka Jensan. Si Erwin naman, lumaki sa Davao, Davao Oriental, sa Sulu, mga probinsya kung saan nadestino ang kanyang bayaning ama. Ang unang Vicente Soto ay naging senador na tiga Cebu. Ang nanay naman namin ni Aimee, alam nyo naman, 100% waray. Alam naman natin pati na ang lolo ni Camille ay galing sa Iloilo. Yan po ang ating ipagmamalaki. Dahil po nauunawaan nila hindi lamang ang mga problema na hinaharap na nasyonal, hindi lang ang mga problema sa taas, sa Senado, ngunit lahat po sila ay may karanasan sa local government, may karanasan sila sa executive. Lahat po sila ay nakapagpakita na ng kanilang kakayahan. Kaya't po ay kayang-kaya naming maipagmalaki. Bukod po dyan, tignan niyo po ang record ng ating mga kandidato. Wala sa kanila ang may pahid ng dugo dahil sa tukhang. Wala sa kanilang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera, pinagsamantalaan ang krisis ng pandemya, pinabayaan ang ating mga kababayan na magkasakit at mamatay. Wala sa kanila ang mga pumapalakpak sa China at natutuwa pa kapag tayo ay binobomba ng tubig. Tinatamaan ang ating mga Coast Guard, hinaharang ang ating mga mangingisda, ninanakaw ang kanilang huli. At bukod pa ron ay inaagaw pa ang mga isla natin para maging bahagi ng kanilang bansa. Wala po sa kanila ang tilang sakristan ng isang bulaang propeta na nasasakdal dahil sa pagyurak sa ating kabataan at sa ating kababaihan. Wala sa kanila ang tagataguyod ng pugad ng krimen, ng sentro ng paglalapastangan ng mga kababaihan na mga pogo. Tayo ngayon ay nasa sangandaan ng ating paglalakbay bilang isang malayang bansa. Bilang isang sambayanang may dangal, may sipag at may talino. Tayo ba ay papayag na babalik sa panahon gusto ng kung kailan gusto ng ating mga liderato maging probinsya tayo ng China? Babalik ba tayo sa nakaraan na ibinubugaw ang ating bayan bilang isang sugalan ng mga dayuhan? Nais ba natin bumalik sa landas na umaapaw sa dugo ng mga inosenteng mga bata na inagaw sa kanilang mga anak, mga ina, kinuha sa kanilang mga tahanan at inagaw ang kanilang kinabukasan? Walang nagnanais na Pilipino na mabalik tayo sa ganyang klaseng pagpatakbo. Kaya naman, makakatiyak po kayo na kapag ang ating mga kandidato ay naluklok sa Senado,
at sila ay nagsimula ng kanilang trabaho, asahan po ninyo na sila po ay hindi makikihalo, hindi makikilahok sa ganyang bagay na ating iniwanan na at naayaw balikan. Ito po ang aming ipinagmamalaki. Ito po ang ating mga kandidato para ng alyansa para sa bagong Pilipinas. Ito po ang hinaharap namin sa inyo, ang pinakamagagaling na Pilipino, pinakamasipag na nagsiservisyo publiko, at ang buong buhay nila ay itinaya nila hindi lamang para sa kapakanan ng kanilang mga sarili, kung hindi po para sa inyo, para sa taong bayan, para sa Pilipino, at para sa Pilipinas. Under ng Kongreso o isang franchise o yun po isang manang pribado, siguro dapat ay gumawa na lang din ng mga vloggers ng kumbaga club, kagaya ng National Press Club, kilusan asosasyon ng mga broadcasters ng Pilipinas. Tapos maghalal sila ng Pangulo. Tapos gumawa sila ng policy kung ano ang magiging role ng mga vloggers sa Pilipinas na hindi lalampas sa below the belt. Ibig sabihin na magkaroon ng code of ethics, code of conduct ang bawat kalahok ng itatayong asosasyon. Ang problema, dapat yun na lang munang ginawang yun ang talagang target ng TRICOM. Hindi dapat pinapunta doon para singilin. Kagaya ni Marcoleta nga po, siningil niya yung isang attorney. Mali po yun eh. Tapos pag hindi nakasagot, isa-cite for contempt. Mali po yun. Kaya tama po palagay ko para sa akin. Pabor ako dun sa 39 na DDS vloggers na sumaklolo sa Supreme Court. Kasi po, ang mga vloggers po, sa totoo lang, ay may kanya-kanya silang paraan. Meron kasi silang kanya-kanya sinusuportahang grupo o partido. Kaya nga po sila DDS kasi sumusuporta sila sa pinaniniwalaan nilang dating Pangulong Duterte. Ngayon, meron namang BBM supporters o vloggers sumusuporta sa ating Pangulo. Kumbaga, pag bumabanat yung kabila, kinikritisize ang gobyerno, ang ating Pangulo, sumasagot itong mga BBM vloggers. Ganun lang po yun eh. Kumbaga, laban to ng basketball eh. Isang team doon sa kabila, isang team dito naglalaban. Ang nangyayari lang, nagkakaroon ng pikunan. Yung kabila, nasosobrahan. May sinasabi silang fake news. Diskarte po nila yun eh. Kung paano mang-inis. Kumbaga sa laro basketball, pero di pa umara ng pang-inis sa kalaban eh. O ganoon din sa boxing. Kumbaga merong kumbaga foul eh. Ganun po yun. Ngayon, merong napipikon. Kaya nagkakaroon ng initan, kumbaga. Halos magkasakitan na at umahantong na sa pagbabanta. Yun po ang gagawin dapat na solusyon ng TRICOM. Hindi yung para iyain yung mga inimbitahan
Ang nangyari, dahil sila'y makapangyarihan doon sa loob, nilalampaso yung mga inimbitahan. Mali po yun, parang nagkaroon ng personalan. Dapat may batas po tayo sa ngayon, kahit hindi pa sila nakakagawa ng na sinasabi nila na rules sa vlogging. Meron na po kung sa palagay ni Congressman Marcoleta ay panlilin lang, yung salita panlilin lang ay paninira na sa kanya, meron tayong batas, meron tayong cyber libel. Pwede niya apply yun mag-personal silang dalawa. Wag yung nakapubliko sisiraan mo yung tao, sasabihin mo bakit ka naging abogado, hindi ka dapat naging abogado, hindi ka dapat nagtuturo. Tignan nyo. Paano kung yung mga dumunod dyan ng 39 meron nasabi na hindi maganda? Di na contempt yung mga yun. Walang kalaban-laban dahil na-hostage sila sa house. Kaya ako po, tama lang po yung ginawa ng mga DDS vloggers. Although meron ako hindi mga nakikita sa kanila na talagang hindi po fake yung sinasabi nila, mga diskarte lang yun. Kung meron kumbaga, meron kasi tinatamaan. Sa palagay nila, nababastos yung kanilang idolo na sa BBM. Sa kanila yun ay below the belt of fake news. Pero yun po yung mga diskarte nila, yun po ang gagamutin ng TRICOM. Hanapan ng solusyon, hindi binggensahin o personally yung mga dumadalo dyan sa TRICOM. Dapat po, hindi po dapat ginagawa ng isang congressman sa mga inimbitahan lang, tapos gaganon ninyo. Tatanungin, pag hindi nakasagot, sabihin nyo, cited in contempt ka, kulong ka, biro nyo. Kaya tama na siguro, hindi naman yung DDS vloggers ng 39 baka makulong pa nga lahat yun Ayan. Kasi dahil galit kayo, na personal kayo, sa tingin nyo, tinamaan kayo, balik sibuwes kayo, yun. Timo, yung isa pa, Congressman Abante, tinira rin yung isa. Ibig sabihin, nagkaroon na ng personalan sa loob. Imbis na ang pag-usapan nila paano gumawa ng batas para kontrolin ng mga vloggers, nagparusan muna sila parang mali Kung meron ba silang nasabi na laban sa inyo, sa palagay nyo nasira yung inyong reputasyon, dapat pinersonal nyo na lang. Nung mismo nabalitaan nyo kung kailan nyo nangyari yun, gumawa na kagad kayo ng aksyon. Ginawa nyo ba? Hindi, di ba pinalampas nyo? Tapos nung dumating sila dyan, susurpresahin nyo, doon nyo tinira. Parang mali, palagi ko sa akin lang po, mali po yung ginawa ni Congressman Marcoleta. Actually nga po, siya pala yung taga-INC. Yung pong INC, yung rally nila sa Luneta noong kailan, National Rally for Peace. Akalain mo, umakat pala sa entablado yun at pinayagan naman. Tapos parang may pahaging sa gobyerno tungkol sa presyo ng kamatis. Magkano ba sinabi niyang presyo ng kamatis? 20 ba? 40 isang piraso. Karapatan po nila yon. Tayo po ay demokrasyang bansa. Kung sa palagay nila sila ay ginikipit, meron ilang institution na pwedeng
lapitan o puntahan para sa tingin nila pwede silang dinggin o magreklamo. Kaya po ganito po nangyari. Gayon pa man, may mga ilang pumunta roon na parang yung iba hindi naman yata kumbidado pero nagpunta pa rin. Ang kagaya ni Attorney Tumotorgo, parang nakapagsisi nga bakit nandoon siya, nasermonan tuloy siya at parang na-cite in contempt pa. Biro nyo, kung yun palang mga nagpunta sa Supreme Court ay dumano doon sa pagdinig na yon, ilalampaso lang pala ng mga congressman na nandoon na mga minanata nila sa kanilang vlog. Ayun nga, example lang nga po si Attorney Tumotorgo. Nagpaliwanag siya na siya ang yung sinasabi ni Congressman Marcoleta ay panliling lang sa kanya yon, pero sa resource person na para sa kanya yun ay opinion. So may pagtatalo ng kung ano ba talaga ang opinion at ang akusasyon. Yung panlilin lang para kay Congressman Marcoleta ay akusasyon na. Parang nasira ang kanyang reputasyon. Kay Attorney Tumotorgo, para sa kanya, yun ay kanyang opinion. Matagal bago nasagot ni Attorney Tumotorgo kung saan meron kasing binasa si Congressman Marcoleta, maaaring yun ay itinig sa kanya ng kanyang mga supporter o version kopya na alam niya darating si Atty. Tumotorgo, kaya babanatan niya. Ayun nga, binanatan niya. So personal po yun ang nangyari kasi po yung kongreso, yung TRICOM, kaya po yan nagpatawag para gumawa ng batas na sa palagay nila makakapag-restrict yung mga vloggers sa kanilang pagtatrabaho, nakagaya ng KBP. Yung po kasi mga announcer, komentarista, newscaster sa mga TV, radio, mayroon po silang sila po ay member ng KBP o yung kapisanan ng broadcasters ng Pilipinas. Ang mga istasyon po ng radyo, pati yung kanilang mga tauhan, newscaster, ang mga TV announcer or reporter, MC ay membro po yan membro sila ng KBP. Ang KBP po ay ang pagkaintindi ko ay samahan na isang pribado, hindi po yan ay under ng kongreso o isang franchise o yun po isang mga pribado. Siguro dapat ay gumawa na lang din ng mga vloggers ng kumbaga club, kagaya ng National Press Club, kilusang asosasyon ng mga broadcasters ng Pilipinas. Tapos maghalal sila ng Pangulo. Tapos gumawa sila ng policy kung ano ang magiging role ng mga vloggers sa Pilipinas.
na hindi lalampas sa o below the belt. Ibig sabihin na magkaroon ng code of ethics, code of conduct ang bawat kalahok ng itatayong asosasyon. Ang problema, dapat yun na lang munang ginawang yun ang talagang target ng TRICOM. Hindi niya dapat pinapunta doon para singilin. Kagaya ni Marcoleta nga po, siningil niya yung isang attorney. Mali po yun eh. Tapos pag hindi nakasagot, isa-cite for contempt. Mali po yun. Kaya tama po palagay ko para sa akin. Pabor ako dun sa 39 na DDS vloggers na sumaklolo sa Supreme Court. Kasi po, ang mga vloggers po, sa totoo lang,